Ako nga pala si Mami Rose nyo na masipag at madiskarteng nanay at merong 3 anak. Kung hindi ka pa nakapollow dito sa aking page, ipollow mo na rin ako at pati sa TikTok account ko. Another day, another linis na naman ang babaeng yan. Kasi nga mga mari ko, nakita ko na parang hindi na siya maaliwalas. At para bang naninilaw na yung kulay ng aking pintura. Kaya naisipan ko nga naman ulit mag-repaint ng aking bahay. So anyway, papalitan ko nga pala yung pintura ng kulay ng bahay ko dyan. Pero puti pa rin naman siya. So gusto ko kasi medyo maaliwalas yung aking nakikita, maaliwalas yung aking bahay. Dahil ito nga yung nagsisilbing pahingahan natin. So nagtanggal nga lang muna ako dito ng aking mga wall decor. At syempre, winalisan ko na rin siya. Dahil nga sobrang maalikabok na siya at 2 weeks na rin akong hindi nakakapaglinis ng bahay ko. Gawa na napaka-busy ko talaga. Bukod sa pagiging nanay, kasi busy rin ako sa aking pagpupromote or pag-a-update dito sa aking TikTok account ko. So ayan, meron na naman akong batang makulit na pabalik-balik habang may ginagawa ako. Sinabihan ko na nga na wag pabalik-balik dito at maalikabok, talagang makulit siya. Kaya kapag meron kayong anak sa bahay na ganyan pakaliit, wag nyo nung papaluin. Pero pwede nyo naman pitikin. Charis. Child abuse tayo dito So ayan, pwede nyo naman pagalitan or pagsabihan. Pero wag nyo naman papaluin kasi iiyak yan mga mare ko. Fast forward na nga tayo mga mare ko. Ito na nga, pininturahan ko na itong side na to kasi nga hindi naman natin pwedeng biglain to na buong side na to, pinturahan natin. Kaya ito muna yung inuna ko kasi dito ako mas mapapadali. Dito ko na rin kasi inuna kasi dito ko una kong ikakabit yung aking mga wall. Tsaka madali lang naman kasi itong matuyo, gawa nga na boysen lang yung ginamit ko at parang primer lang naman to. Kaya kapag ka natuyo na yan, pwede ko na yung ilagay uli yung mga frame ko. At saka saglit lang siyang matuyo talaga. Talagang pambato siya. Kaya goods tong pintura na binili ko. Gawa na hindi siya maamoy, hindi siya masakit sa ilong, na kahit nagpintura ako dito, kahit nandito ito yung mga anak ko, hindi nila malalanghap. So kaya ito yung pinili kong pintura para hindi naman kami ubuhin o hindi naman manakit yung aming mga baga. At bukod pa dun mga mare ko maganda to kasi nga yung kulay nito as in white talaga. Malinis siyang tignan sa loob ng bahay, maaliwalas siyang tignan sa bahay. At saka makikita mo talaga yung mga gumagapang sa mga dingding ninyo dito kapag ito yung kulay ng bahay ninyo, puti. Kaya kung magtataka kayo kung bakit puti yung gustong gusto ko talaga, kasi nga lalo na't meron akong maliit na bata rito. Kaya kung bakit ayoko pa rin talaga magpalit ng ibang kulay dito sa bahay ko. Kasi nga, hindi ko nakikita yung mga gumagapang like mga langgam o kung ano mang mga katikati na lumagapang sa dingding na yan. Ayoko kasi na biglang dadapuan yung anak ko tapos biglang makakagat. Maarte ka girl. O baka mamaya may magsabi na naman dyan na medyo maarte na naman tayo pagkadating sa mga anak. Siyempre, nanay tayo, ayaw natin na madadapuan ng kahit ano yung mga anak natin o makakagat yan. Pangalawang patong ko na nga pala dito sa aking pintura dyan sa dingding ko, talagang kinakapalan ko siya para talagang puting-puti siya at malinis siyang tignan. Kung magtataka kayo mga mare ko, bakit ako panay ayos ng bahay namin? Kasi nga, nangupahan nga lang talaga kami dito. Hindi talaga namin to sarili. So, umuupa lang kami, nagre-rent lang kami dito. Pero mare ko, etong bahay na to, minahal ko na to kasi dito na lahat bumuhos ang aking mga blessing. Mula noon hanggang ngayon, dito ako nagsimula sa pagiging affiliate ko, dito sa aking pag-mini vlog ko, dito na ako nag-umpisa lahat. Kaya yung iba nagtataka bakit daw ako ayos ng ayos, paganda ko ng paganda ng bahay ko. Siyempre mga mare ko, itong bahay na inuupahan namin, minahal ko na rin to na parang sarili kong bahay. Kasi dito pahingahan ko, lalo na kapag napapagod ako, nai-stress ako, kapag nakikita akong maaliwalas yung aking bahay, nakikita akong maayos, malinis, nawawala yung stress ko, yung pagod ko. Kaya kayo mga mare, kapag nangungupahan din kayo katulad ko, mahalin nyo rin na parang sarili nyo na ring bahay. Kasi dito tayo namamahinga, dito tayo natutulog, ito yung nagsisilbing ating tahanan talaga at mahalin nyo rin na parang sarili nyo na ring bahay. Kahit sabihin nyo na umuupa lang kayo. Pero alam nyo ba mga mare ko, hindi naman habang buhay, iuupa lang naman tayo.
Kapag nakapag-ipon-ipon din naman tayo at medyo nakaluwag-luwag tayo, siguro bibigyan din tayo ng pagkakataon ng langit na magkaroon tayo ng sariling bahay, 'di ba? Kaya alam niyo ba, kapag ka nangungupahan kayo, huwag kayong mangwalan ng pag-asa. Lagi rin ninyong ipag-pray na bibigyan din tayo ni God ng sariling bahay natin. Lalo na kapag madiskarte tayong mga nanay at masipag tayo, walang imposible. Kaya hindi nawawala sa akin yung mga pagpe-pray ko kay Lord at pagmamanifest ko na sinasabi ko palagi na, Lord, sana kahit dream house lang, hindi na para sa akin, para na lang din sa mga anak ko. Para kapag dumating yung mga panahon na matanda na ako, meron akong masasabi na maiiwan ko sa kanila. Meron silang sariling bahay na matitirahan nila. Lalo na puro lalaki yung mga anak ko. Tatlo yan. Puro lalaki sila. Hindi talaga po pwedeng wala yan silang bahay. Kasi darating at darating sa point na mag-aasawa yung mga yan. At yung mga asawa nila, yun ang iuwi nila sa bahay. Hindi naman ako perfectong magulang o parent. Pero hanggat kaya kong i-provide yung mga pangangailangan at kaya kong ibigay yung mga pangangailangan nila, gagawin ko sa abot ng aking makakaya. Kaya alam nyo ba, mga mami, huwag tayong mawalan ng pag-asa kapag may mga anak tayo. Dahil sila nga ang nagsisilbing lakas natin sa araw-araw kahit na pagod na tayo. At bukod pa doon mga mare ko, kapag meron tayong mga past partner na dati, huwag natin lahat yan inaasa sa kanila. Kasi alam nyo ba kung bakit? Napapagod din yan. Dapat tayong mga babae, matuto rin tayong dumiskarte sa buhay. Hindi lang lagi natin iaasa sa mga partner natin yung mga obligasyon. Kaya hanggat maaari tayong mga babae, dapat natututo na tayong dumiskarte sa buhay para in case of emergency, meron tayong maibibigay sa mga anak natin kapag meron silang hinihingi sa atin. Like pang merienda, pang almusal, pang kain nila. Yung mga gusto nilang kainin sa labas, at least kapag nanghingi sila, meron tayong maibibigay sa kanila. Kaya alam niyo ba kung bakit ako natutong maging madiskarte sa buhay? Na-experience ko na rin kasi mawalan. As in, mawalan talaga ako ng budget. Na zero talaga ako na para bang wala akong malapitan. Gusto kong humingi ng tulong sa mga kapatid ko, sa parent ko. Hindi ko magawa kasi parang nahihiya ako na humingi ng tulong. Kaya mula no, nagsikap ako, sabi ko, hindi pwedeng walang-wala ako. Kailangan matuto ko na magkaroon ako ng budget. Hindi lang para sa akin at syempre para rin talaga sa mga anak ko kasi in case na meron silang hihingiin, may bibilin sila, meron akong maipoprovide at meron akong maibibigay sa kanila. Kaya sobra akong naiiyak noon. Kaya sabi ko, ayoko na ma-experience to. Pero siguro kaya sa akin pina-experience ni God yun. Siguro para rin matuto ko. Gawa kasi na sobrang gastador ko talaga mga mare ko. Kapag meron akong gustong bilhin, binibili ko yan. Kahit medyo pricey yan, talagang pag nagustuhan ko yan, bibilin ko yan. Kumbaga hindi na ako nag-iisip noon ng bukas na baka wala na kaming kakainin, ganun ako mare eh. Kaya alam nyo ba, siguro kaya pina-experience din sa akin ni God na, ayan, siguro, para matuto ka na. Fast forward na nga tayo at dito na ako nagumpisa uli sa kusina kasi nga natapos ko na yung sa sala namin. Masyado na ata ako nagiging madaldal sa mga oras na to. Alam nyo ba mga mare, ang sarap din pala maglinis ng bahay kapag ganito yung mga sounds ninyo. Ngayon ko lang din na pag-isip-isip yung mga gawain ng mga lalaki sa loob ng bahay, kaya rin naman pala natin gawin na hindi natin kailangan ng ibang tao. So kung kukuha pa pala ako ng magpipintura sa loob ng bahay ko, magbabayad pa ako ng magkano, di sayang din naman din pala yun. So ibibili ko na lang ng pang-dinner namin, 'di ba? At least nakatipid-tipid pa ako kahit papano. Kaya naman pala nating gawin. Kaya yung mga gawain sa bahay na hindi naman
pwede pang iasa sa iba, tayo na lang din ang gumawa, 'di ba? Why not naman mga mare, basta magaan lang yung trabaho. Lalo na yung ganitong pagpipintura, napakasimple lang naman at napakagaan lang naman nitong gawin. Pipinturahan mo lang naman yung dingding, hindi ka naman magbabakbak o hindi ka naman magpupukpok dyan. So, pipinturahan mo lang yan, napakadali at napakagaan lang naman na gawain na yan. Pero kung maarte ka at meron kang pambayad sa tao, why not din naman? Pwede ka naman kumuha ng tao kung ganun ka kapera. Charis, ako kasi mga mare ko, nagtitipid din naman ako kasi yung ibabayad ko naman din sa ibang tao, pwede ko namang ipangbili pa ng pan-dinner namin after neto. Kaya sabi ko, ako na lang yung gagawa, at least makakatipid ako, makakamenos ako. Dati sa sobrang kaartehan ko pa noon, kumukuha pa ako ng tao na magpipintura dito sa loob ng bahay namin, nagbabayad pa ako ng magkano, pamemeriendahin ko pa, paglalanshinin ko pa dito. So, ngayon, napagtanto ko na mas nakakatipid pala kapag kung ikaw na lang din ang gagawa. At bukod pa doon, mag enjoy ka naman din sa ginagawa mo. Dahil napakasimple lang nga naman nito. At syempre, kapag nakikita mo na rin na maayos yung bahay na pinupunturahan mo, nakakataba agad ng puso. Katulad nung mga nakaraan, sabi ko nga parang naninilaw na yung bahay, hindi na siya maayos, parang iba na yung kulay. Kaya sabi ko nga, kukulayan ko ulito para magmukha siyang fresh, magmukha siyang maayos at malinis. Pero habang ginagawa ka to, habang nakikita ko na habang nagpipintura ako, tumataba talaga yung puso ko kasi nga sabi ko nga, nagiging maayos at malinis na siya sa paningin. Talagang mapapasayaw ka na lang at mapapasunod ka sa mga indak na mga music na yan. Tignan nyo naman kasi nga nakikita ko ng maayos, malinis at maaliwalas na rin tong kusina ko. Bago nga pala ako dyan nagpintura, is nilinis ko na yung aking kusina dyan kasi ang dami kong nakitang mga bubuwit na galing talaga sa labas. Dito sila tumutuloy sa bahay. Ewan ko ba kung bakit gustong gusto nila dito sa kusina ko. Ayan nga pala, itinanggal ko yung mga natitira kong mga abubot dyan. Pinagtatapon ko na rin. Tapos nilagyan ko ng mga plastic, yung mga storage box ko dyan na hindi ko na ginamit. Anyway, meron ako ditong lagayan ng bigas. So, gusto ko nga ibenta yan. Pero sabi ko nga, wag na lang, itatabi ko na lang. Kasi nakastock lang naman siya, hindi ko siya ginagamit. Tapos yung mga lagayan ko ng kawali dyan, ginawan ko na rin siya ng sabitan para mas maayos siyang tignan. So, kaya ito, inumpisan ko na rin dito magpinto. Sinunod ko na rin yung side na to. Tinanggal ko na yung mga nakasabit dyan para nga mapinturahan ko na rin to. Kasi nga, nakita ko rin talaga dito na medyo naninilaw na siya. Kakaluto rin dito. Siyempre, sa katagalan, kapag medyo tumatagal na rin yung kulay ng pintura, lalo na't lagi tayo nagluluto, naninilaw din yung kulay niyan gawa na sa usok ng mga niluluto nating pagkain. Kung mapapansin nyo, medyo haggard na rin pala ako dito sa mga oras na to kasi nga, kita nyo naman talagang pagod na ang person na yan at medyo masakit na rin yung aking balikat dyan kakapintura ko. Isipin nyo naman, buong bahay ko, buong sala ko, yung pininturahan ko. Sino ba namang hindi mapapagod niyan, di ba? Tapos ako lang talagang gumawa nito para maayos ko rin siyang mapipintura at hindi rin talaga tinipid sa pintura. Talagang kinapalan ko yung kulay niyan para matingkad talaga yung kulay niyan. Tas dito ko na rin pininturahan yung mga ilalim na mga sabitan ng mga panandok ko kasi nga yan talaga yung medyo naninilaw dyan. Gawa na natatalsikan kasi yan ng mga mantika, nauusukan ng mga niluluto ko. Kaya talagang pinino ko yung pagkakakulay ng pintura ko dyan para talaga magandang maganda siya, maputing maputi na para bang bago uli yung kusina. O di ba? Ang ganda niya, maaliwalas kapag kaputi yung ating kusina, maayos siya, mukhang malinis siyang tignan. Pero sa mga oras na yan, talagang dama ko talaga yung pagod niyan. Kaya sabi ko nga, madaliin ko na to, bibilisan ko para makapagpahinga rin ako ng maayos. Kasi nga, yung sa sala ko, yung banda dito sa kaninang pinagpinturahan ko, hindi pa napipinturahan yun. Gawa nga, nandun yung anak ko, naglalaro siya. Kaya sabi ko, pagkatapos ko neto, later neto, susunod ko na rin yun doon banda sa pinaglalaroan ng anak ko. So, nilinis ko lang muna tong kusina. So, habang nagpapatuyo ko ng pininturahan
pininturahan ko dun sa may lababo ko banda, eto yun na nga tong side na to, kaya binalik ko na yung frame. So, di ba, ang dali lang niyang gawin. Hindi na kailangan ng ibang tao para lang magbayad-bayad pa tayo. So, kaya naman natin gawin, why not, di ba? Ito, napakasimple lang, ikakabit mo lang yung frame. Ayan, maayos na uli siya. Napakaganda na uli ng dingding na to, kasi kita nyo, puting-puti na uli. Para bang ang sarap na naman niyang dungisan. Hala, hindi pwedeng ganun. And finally, ito na, maayos na naman siya at naikabit ko na siya ng matiwasay. And for the last ko nang gagawin, pipinturahan ko na tong kabilang side ng pininturahan kong wall. So, ayan, nakikita nyo yung wall na dyan na may ratan. Dyan ako magpipintura. Inalis ko muna nga pala yung mga kalat ng anak ko dyan. Sabi ko nga sa kanya, doon na siya maglaro sa kabilang side kasi magpipintura ako dyan. Kaya, ayan, tinanggal ko muna yung mga kalat niya. Medyo nagalit pa nga siya dyan kasi nga niligpit ko nga tong mga laruan niya. Ayaw niya talaga na kapag naglalaro tong bata na to, guguluhin mo siya, magwawala to, mag-aaway talaga kayo, wawalaan ka niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, maglilinis lang si mami, itatabi ko lang saglit, at magpipintura ako para matapos na tayo, makapagpahinga na rin tayo, kasi nga, iabutin tayo ng gabi dyan. Kaya sabi ko, bibilisan ko na. Bibilisan ko na yung paglilinis ko, yung pagpipintura ko para makapagpahinga na rin tayo at makakain na tayo. So, ayan. Sabi ko sa inyo, magwawala yan kapag kinuha mo yung laruan yan eh. Kaya no choice. Kakalat na naman yan. Walis-walis muna ang tayong person na yan kasi nga, puro kalat niya yan. Ito talaga yung pinakamahirap sa ating mga nanay, yung maglinis ng mga kalat ng anak natin kasi nga wala naman talaga tayong choice. Kasi kung hahayaan lang natin na maging makalat ang bahay natin, ay ewan na lang, magmumukha talagang bodega yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang nanay ninyo, walang tigil talaga to, kundi maglinis ng bahay na yan. At syempre, ayoko nga talaga ng makalat na bahay. Medyo naiira talaga ako at medyo nananakit ang aking mata kapag nakikita kong makalat, madumi yung bahay namin. Kaya ayan, walis-walis na naman tayo kasi nga ang dami na namang kalat nitong bata na to. Grabe talaga. Sabi ko sa inyo, kapag may mga ganito kayo kaliit na anak pa, ay nako, talagang hahabaan niyo yung mga pasensya ninyo kasi wala kayong choice. Dahil yung kalat niyan, kayo pa rin at kayo pa rin ang magliligpit niyan. Tignan nyo naman, niligpit ko na yan. Kinalat na naman niya. Tapos kapag tinabi mo yan, sinasabi ko sa inyo, mag-aaway kayo nung batang yan. Magagalit yan. Kasi ayaw na ayaw niya talaga nung naglalaro siya tapos bigla mong pakikialaman yung mga laruan niya. Sinabihan ko na yan. Ang sabi ko sa kanya, tumabi ka muna at magmamap ako. Na para bang wala siyang naririnig. Tignan mo, magagalit pa yan. Kasi nga sabi ko sa kanya, tabi-tabi mo lang ng konti ha. Kasi magmamap si mami. Huwag kang magagalit. Wait mo lang ako. Tatapusin ko lang tong minamap ko. O, kita nyo, magagalit yan. Magwawala pa yan. Pag minamadali kong na nga rin yung pagmamap ko dito kasi nga dito ko rin ilalagay yung aking sofa bed muna pansamantala. Gawa nga na pipinturahan ko yung kabilang side nga. Kaya sabi ko kay Lakas dyan, tabi-tabi ka muna anak kasi nga yung sofa bed ilalatag ko dito. Dito ko siya ilalagay. Dito ka na lang maglaro sa ibabaw ng sofa bed para hindi ka dyan nakaharang. Pero yung kuya naman niya ang humarang dyan, talagang bumalandrap pa dyan sa dinadaanan ko na para bang gusto talaga niyang naaapakan siya. Hala, siging ligpit doon, ligpit dito ng kalat. Ayan, malinis na naman. Kaya nako, pring-pring na naman silang magkalat. Ay talaga namang nakakapagod itong araw na to. Bale, ito na yung pinaka last part ng pipinturahan ko. Itong side na to. Maliit lang naman to, kaya napakadali na lang nitong pinturahan. At hindi na siya kahirap-hirap pinturahan. Hindi katulad nung kanina, talagang buong side nito ang nakakapagod pinturahan kasi malawak siya, tas buong kusina pa siya. Kaya talaga dawang-dama ko na yung aking pagod dito at gutom ko. And finally, natapos na rin akong maglinis ng bahay. Ang sarap na sa pakiramdam at sa mata ko na ganito na siya kaayos at kaganda. Hindi ko akalain na kaya ko rin naman palang ayusan yung aking tinitirahan. Kita niyo naman kung gaano na siya kaaliwala sa mga mata ko. Pati dito sa aking kusina.
Tignan niyo naman, ay, andiyan pala yung mga product natin. So, yung mga product ko na nandiyan sa ibabaw ng ref, yan yung araw-araw ko talaga na ginagamit. Tignan niyo naman, kumpleto yan. Araw-araw ko yan dinadampi sa mga katawan ko. Yan yung ginagamit ko. And fast forward na nga rin tayo mga mare ko. Tapos na rin kami mag-dinner at maligo ng mga anakis ko. Kaya ito for the lagay na tayo ng toner sa mukha ko bago matulog. Syempre, ito yung ginagamit ko. Itong Cinco Face Toner at saka serum at saka yung cream. So, ito kasi mga mare ko, ang ganda niya, nakaka-lightening siya ng mukha at nakakatanggal siya ng mga pimples. So, kasi nung mga nakaraan, iba yung ginamit kong product. Medyo pinimples ako. Kaya sabi ko, i-try ko nga tong Cinco Feet kung titigyawatin pa ako. And finally naman, okay naman siya. Ang ganda-ganda niya. Nakakainis siya ng mukha at nakaka-lightening din siya ng pisngi. So, hindi naman ako tinitigyawat for now. Hanggang dito na lang pala tayo. Matutulog na rin kami ng mga anak ko. And then, stay safe, stay peace, and good night. Thank you for watching.